Thank you sis din kasi sa mga encouragement tapos yung fellowship. Alam, naiyak ako. Hindi, kasi nga, close ko talaga yun. Kasi tuloy mo lang. Hindi. Wait. Totoo nga. Namimiss na ako dito. Oo, kasi nga. Ayun. iPhone kasi. Yun, sa mga encouragement ko, thank you sa mga ano natin, yung sharing natin, fellowship natin, sa yung pagkain natin sa park. Mamimiss ko yun. Oo, mamimiss ko yun. Kasi yung mga time na yung mag-isa ko, isa ka sa nag-a-approach sa akin na parang kaya, ganun. Kaya isa ka sa naging malaking parte sa buhay ko simula nung lumipat ako dito sa Lima. Kaya ang prayer ko sa'yo pag uwi mo sa Pinas, nawa i-grant ng Lord talaga yung desire ng puso mo. Tapos yun, kiniklaim namin yung magka-baby ka na kasi alam naman ng Lord, kita ng Lord yung kung ano talaga yung gusto mo at kita niya yung paglilingkod mo, pagmamahal mo sa Lord. At yun, pagpatuloy mo lang sa Pinas. Mamimiss kita. Namimiss mo ako buloy. Buli. Hindi ako lagi niyan kasi. Oo. Yan. Siyempre, mamimiss ko din. Kasi from the start, di ba? Kami yung magkasama, ganyan. Oh. Yung parang from the start na hindi pa kami marunong, wala pa kaming alam sa lahat. Kami na yung magkasama na parang siyempre, parang malaking kabawasan na parang iniisip ko ngayon ako na lang mag-isa, ganyan. Wala na akong kasama kasi pag dati pag mga kailangan pumunta ng Taipei, ganyan, parang laging kami ang magkasama. Parang naisip ko wala na akong partner, parang gano'n yung wala na akong partner. Kaya parang hindi ko ipinapakita pero parang siyempre yung puso ko parang lungkot. Pero alam naman natin na hindi tayo permanent dito sa Taiwan. At dadating talaga yung time na ito na nga yun, dumating na yung time ng farewell. Pero syempre, gusto ko lang naman yung pangarap mo, matupad mo na, yung magkaroon ka ng sarili mong pamilya at ng baby, syempre. Kaya, kahit parang sa puso ko ay, wag muna, parang sabay na lang tayo umuwi or ganyan. Alam ko, magiging mas masaya ka pag natupad mo na yung pangarap mo na Kaya, yun. Sa Saturday na lang. Kaya, yun, syempre, kahit laging nag-aaway tayo, Ikaw ba kayo? Kailan ba yung Saturday ba? Wala pa sisig. Mamaya ko, miss na gabi ko pa. Inform mo kami Saturday. Available ba kayo Saturday? Oo. Gabi. Gabi? After work. Ano ba yung mo? Mamaya gabi pa malalaman. Pero ang sabi kasi 1 week daw pinaka-mabilis. Friday pa ako nagpaalam. Kaya baka Sabado or Linggo siguro. Okay, next. Sayonara. Tapos na ba yun? Okay. Hawakan mo na, ako na. Kaya pala nag-hiring ang Garmin. Ako Kasi naman, mawala ang isa. Salamat sa Lord sa buhay mo, sis Dayan. At alam ko naman na Classmate. tayo yung nagkasama, tayo yung nagkano sa ITED, kayo yung kabats ko. So, nakita ko yung journey natin bilang mga magkakapatid in Christ. Yung pag-grow nyo, ako'y natutuwa na kung paano tayo hinubog ng Lord, kung paano tayo naglingkod, so natutuwa ako sa Lord na kahit sa ilang taon na pinagsamahan natin, nandun yung nagkaroon tayo ng bonding as magkakapatid. Hindi man tayo laging magkakasama kasi alam naman natin yung schedule ng bawat isa sa atin. Pero salamat sa buhay mo, sa nakasama ka namin sa ministry, ng dance ministry. So, salamat sa papagal, salamat sa lahat ng mga memories na binigay mo sa amin. We treasure lahat ng yun. I pray na sa bansang Pilipinas, yan naman yung plano ng Lord, yun ang maganap sa'yo. Ano man yung desire ng puso mo, ano man yung plano na gusto mo at nakaalay sa Panginoon, alam ko naman na ikakatugunin ng Panginoon. So,
Maraming salamat sa Lord sa buhay mo at patuloy lang na maglingkod ano man kung ngayon man doon sa Pinas na pwede mong magamit na pagpatuloy sa pagkakan sa Lord. So patuloy ka lang at God bless sa magiging pamilya mo. Okay, okay. Ano naman masasabi mo? Pinasa talaga. Pasa-pasa. Game. Ipuni-puni mo lahat yun. Game na. Bahaba-haba. Sige lang. Bro, game na. JM all years. Ano ba masasabi siya? Nasabi na lahat. Oo nga. Pero unang-una sa lahat, syempre, isa yung pinagpapasalamat namin is yung buhay na naging kabahagi ka sa ministeryo na pinagkatiwala ng Lord sa atin. Kasi nga madaming tinatawag pero kukunting talaga na nagkukumit. Kumagin yung puso na handang magpagawa. Kaya salamat sa Lord na isa ka sa mga nakasama namin. So, sa lahat ng mga moments natin, sa lahat ng memories na pinagsamahan natin noong time good and bad, nandun pa rin na yung good relationship ng bawat isa. Kahit hindi tayo lagi nag-meet, no? Pero ayun, salamat sa Lord na lahat tayo naging blessing sa bawat isa. Sa ngayon, hindi magpapaalam, no? Pero sabi nga, talagang yung buhay natin talagang temporary. So, hindi natin alam kung ano yung magiging plano ng Lord sa mga buhay natin. Pero salamat kasi I believe naman na merong magandang plano ng Lord na kung ano yung magiging decision mo, ano yung naging decision mo, ito yung alam ng Lord. At yun yung sabi ko nga, gusto ko lang iwanan kayo sa bago ka man umuwi ng Pinas na kung ano yung nasimulan mo dito sa Taiwan. Encourage ko lang na ito yung pagpatuloy mo hanggang nasa Pilipinas. Kasi sabi nga, itong Taiwan, ito yung nagiging training ground natin. Ayun, huwag nating hayaan na yung apoy, yung fire, yung apoy sa puso natin na mawala. Mas lalong mag-alab, lalo na darating pa na magiging pamilya mo. So, ikaw ang magiging ilaw, ikaw ang magiging alakasan nila. Salamat sa Lord na ewan ko, ang daming dapat ipagpasalamat sa Lord. Pero yun nga, yung buhay na pinagkaloob niya sa atin. Na yun, sabi nga, hindi man tayo magkakakilala, hindi man tayo magkakaibigan dati, pero nagkita-kita tayo dito dahil sa Panginoon. Ayun, sa magiging journey mo, soon to be, no? Magpakasal muna bago yung baby. So yun yung na nawaan yung desire ng puso mo, ano yung mga panalangin na secret na panalangin mo sa Lord na iluluhod mo, ito yung katutuloy. Yun, ingatan ka ng Lord, always God bless. Next. Next magsalita pa na. Sige, ako naman. Kay Sis Dayan, salamat sa buhay mo, Sis Dayan, na nagkakilala tayo dito sa Taiwan. Alam mo, kahit hindi man tayo magkapatid, yung parang yung ano natin, yung parang yung magkakasama natin is nandun yung magkakapatid talaga. At salamat sa Lord dahil ang buhay mo yung ginamit niya. At alam kong marami ding na-inspired sa buhay mo, sa mga katrabaho mo. Continue mo lang kahit nasa bansang Pilipinas ka na, kahit may pamilya ka na. Praying na makita ka namin na umaatid kayo ng isang pamilya sa isang church. Yan. Ang pag-aasawa naman ay hindi madali. Yung sabi nga nila, hindi yan katulad ng kanin na pag mainit iluluwa. Kaya yun, lalo pa nating kilalanin yung ating magiging kapartner. At alam ko naman na hiningi mo siya sa Lord. Kaya yun, God bless sa bagong journey ng buhay mo. At magpatuloy ka. Kung ano yung naano mo, sabi nga ni bro, kung ano yung pinagkatiwala sa ni Lord. Alam ko naman na pagdating mo doon, may pagkakatiwala din ang Lord sa buhay mo. Kaya yun, nung nakabanding lang kita nung camp, di ba?
kasi wala si Steven, tayo lagi magkakasama. Kaya yun, salamat sa Lord dahil nandun yung, naging close din tayo nung time na yun. Kahit nandun na pagod, di ba masaya pa rin. Kaya yun, salamat sa Lord dahil magpatuloy lang tayo lagi sa Kanya. Ganun ba? Ako naman, Sis Dayan. Iiyak na yan. Ako naman, no, bago mabuo yung team natin sa dance team, ipinalangin ko yan, pinag-pray ko na kung sino man yung piliin ng Lord, yung tawagin ng Lord na maging katuwang ko sa ministry na to, sa dance team. So, ikaw yung isa sa sagot na tinugon ng Lord sa panalangin ko. Bilang isa sa naglilid sa ministry, I'm so blessed na ikaw ay nakasama namin. Hindi lang ikaw kundi lahat. Lahat tayo na nandito. Salamat sa Lord kasi binuo tayo. Binuo tayo na hindi lang kasi parang isang grupo sa pagsasayaw, kundi binuo tayo parang isang pamilya na isang magkakapatid. No? Yun yung turingan natin. Although kung nararamdaman nyo sa sarili ko na hindi ako ganun ka hands-on pagdating sa mga personal na personal na buhay nyo, kung mayroon kayong hindi nyo na-open sa akin, siguro nakikita nyo siguro sa akin na medyo sasabihin ko na may gap or something na ganun kasi nakikita nyo hindi ako ganun ka sa inyo, aaminin ko yun, but I pray, lagi ko kayong pinagpipray isa-isa. Ang pinagpipray ko sa Lord ay bigyan tayo ng kalakasan na manatili kung ano man yung calling na pinagkaloob sa atin ng Lord, yung itinawag ng Lord sa atin, ay manatili tayo doon at manatili yung burning fire passion natin sa paglilingkod kasi kapag ito ay nawala sa atin, hindi tayo makakatayo no, kaya yun yung din sinasabi ko minsan sa kapatiran natin, sa kasama natin na pwede ipag-pray natin ang bawat isa kasi hindi po natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Maaring ang isa sa atin ay tumatayo dyan pero hindi natin alam within meron siyang struggle, meron siyang stronghold, meron siyang matinding pinagdadaanan kasi hindi natin alam yan. Kumbaga front lang yung pagtayo niya, pagsayaw niya, pagngiti niya. Pero deep inside, kapag wala na yan sa church, nandun yung lungkot. Kasi meron siyang pinagdadaanan na mabigat. Kaya lagi kong pinagpipray yun na bawat isa sa atin ay palakasin ng Lord. Kasi tao lang tayo makakaranas tayo ng mga trials. Ano tayo? Tawag dito? Kasi dyan tayo kinikinis ng Lord. Sa mga trials na yan, bibigyan tayo ng unexpected na hindi natin inaasahan na trial, gagamitin yan. Pero yung trial na yan, magsisilbing lesson sa atin. Kung hindi kasi natin yan pagdadaanan, very shallow ang buhay, very shallow lang yung pagtayo natin sa ministry. Kaya si Sis Dayan, nakita ko, I do believe kahit hindi ko batid pero alam ng Lord yon, hindi ko man napapansin, I do believe na meron siyang pinagdaanan lately or something mga nakaraan, but tignan nyo naman kung paano siya gabayan ng Lord. Hindi niya hinayaan na siya'y malugmok sa mga ganong sitwasyon, bagpos itinayo siya ng Lord. Bawat isa sa atin nandun yun. So, hindi lang si Sis Dayan. So, praise God kasi sa huling sa huling pagtayo niya sa lingko, ay naipakita niya pa rin yung genuine na worship niya sa Panginoon. No? Alam naman natin yun kasi ang pagpapakita kasi ng genuine na worship sa Panginoon ay hindi lang sa pagsayaw natin, pagngiti natin, pagpapakita natin ng ating mga galaw, kundi ang pinaka-genuine kasi dyan is yung kapag ikaw ay binigyan ng Lord ng trial at nagkaroon ka ng lesson doon at nag-repent ka, yun yung pinaka-the best. Kaya sa bawat isa man sa atin na ginagamit ng Lord, lagi kong sinasabi, lagi tayong ginagamit ng Lord,
expect na natin na lagi tayong ititest. Lagi tayong ititest. No? So, si Sis Dayan, isa sa sagot sa ating panalangin. Praise God na nakasama siya sa ating ministry. At nakita ko from the start na siya ay hindi ba ganun kahasa sa pagsayaw, but she did her best na gawin yung part niya para lang mapaluburan ng ating Panginoon. So, salamat sa kanyang buhay. At sis, ito lang yung masasabi ko na naway ang lahat ng mga natutunan mo, lahat ng mga narinig mo sa church, lahat ng mga message na natutunan, na narinig mo, na heavenly wisdom na galing sa Panginoon, naway baunin mo yon, kasi sinasabi ko sa'yo, ang pagiging single ay ano lang yan. Kumbaga, kung sa halimbawa, ihalin tulad natin sa pagli-labor, no, nasa 1 or 2 or 3 lang yan. Pero kapag pumasok ka na sa marrying age, marrying life na yan, sigurado na mas marami kang pagdadaanan. Hindi kita tinatakot. Although, hindi kita tinatakot. Because, ino-open ko lang yung mind mo na dapat maging positive ka lagi sa mga sitwasyon na darating sa inyong mag-asawa. Kasi madami kayong pagdadaanan na iba't ibang mga pangyayari na hindi mo expect na ay ganito pala, darating pala. Kaya yun yung sinasabi ko, nag-LCM na ito. Kaya yung sinasabi ko, at least para matutunan yun, sinasabi ko nga na matagal nyo nang kasama yung mga bilabid nyo, mga ganyan, kahit sabihin yung 10 years, lagpas pa dyan sa 10 taon, sabi ko sa inyo na hindi nyo pa yan kilala at hindi nyo sila nakakasama sa isang bubong. Ngayon, uwi ka ng Pinas, magpapakasal ka na, makakasama mo siya, doon mo siya makikilala. Ngayon, sabi ko sa'yo, yung patience, yung fruits of the Holy Spirit ay laging dapat mag-manifest sa'yo. Kasi, tama ba, ang iyong magiging mister ay Christian na din? Hindi siya ganun kalalim, di ba? Kaya ikaw ang mag-stand sa ano nyo. No? So, ayun lang. Ang ma-advise ko lang din sa pag-aasawa, every conflict na darating sa inyong mag-asawa, naway maging open lines of communication pa rin, then always think positive and to keep positive attitude. Huwag kang magiging nagger, huwag kang magiging masyadong possessive sa mister, mga ganon. At saka bilang asawa din, maging appreciative ka din sa mister mo. Lahat ng mga sinasabi ko, yung mister mo ang yan, siya yung magiging katuwang mo sa buhay. Kahit sabihin nila na may nakikita kang pangit sa kanya or something, pagtanggol mo ang asawa mo. Kasi asawa mo siya. Yan yung lang ma-advise ko sa'yo. Ha? Tapos, kung meron ka namang kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, may nakita kang mali sa asawa mo at hirap ka na, huwag kang magsusumbong sa parents mo. Dapat magsumbong ka sa parents niya para mapagsabihan siya. Kasi once na nagsumbong ka sa parents mo, ang isang advice lang nila yan, wala pala yung asawa mo yun. Hindi ka pala hiwalay na lang yan, parang ganon. Kasi syempre papanigan ka, anak ka nila eh. Ngayon, kapag sinumbong mo yan sa magiging biyanan mo, ayun, pagsasabihan nila ang kanilang anak. So, yun lang. I pray na eto lang, kasi experience ko lang kasi bilang may asawa, di ba? Alam mo sis, LDR man kami, malayo. Pero alam mo, ang lagi kong pinag-pray. Lord, sabi ko sa Lord, ilayo mo kami lagi sa temptation. Kasi number 1, kapag beloved, mag-asawa or something, temptation, number 1, papasok yan. Ultimo may asawa ka na. Temptation, gagamitin ng kaaway yan. Maaring makatingin ka ng mahumaling ka sa ibang lalaki, sa ibang babae, or something like that. Kaya yan ang dapat number 1 na dapat natin iwasan at ipag-pray. Yung temptation, yung infidelity, adultery, hindi maganda yan. Sinasabi ko niyo. Kasi kapag yan pumasok sa inyo, hindi yan magiging healthy ang marriage niyo. Sinasabi ko na. Kaya kapag
tayo ay nag-asawa na kailangan lagi niyong ipag-pray, Lord, ilayo niyo po kami ng aking asawa sa anumang klase ng tentasyon. At naway Panginoon, dalangin po Lord na yung tiwala namin sa isa't isa ay manatiling intact. So ibig sabihin, pag pinag-pray mo na, huwag ka na dapat mag-doubt. Kung saan man siya magpapaalam sa'yo, kung ano, o sige, pinayagan mo na, huwag mo na siyang nasaan ka na, wala ka pa. Ganun, wala nang ganun. Pinag-pray mo na eh. Kapag inuna mo na kasi yung prayer mo at nanampalataya ka sa prayer mo na gagawin ng Lord yun, na iingatan siya, walang mangyayaring masama sa asawang mo. Ilalayo talaga siya sa temptation. Ha? Yun lang yung ano ko. Wag na wag kayong matukso. Yun lang. Please lang. Kasi kapag yan, nako, madudungisan nyo ang dignidad nyo. Ha? Yun ang number 1 sa mag-asawa. Ha? Sisi? So, ayun. I pray na maging masaya ka. Ha? Maging masaya ka sa panibagong buhay na kanyang tatahakin, yung journey mo. Masayang ang may asawa, sa totoo lang, kasi may katuwang ka na, may mapagsasabihan ka ng mga problema, yung mga decision making, meron ka ng katuwang na mag-decide. Diba, hindi na lang ikaw. So, ayun. So, Sis Dayan, naway sa pag-uwi mo, lahat ng mga message ng iyong mga kapatid, message nila Pastora sa iyo, baunin mo yon, yung mga wisdom na nanggaling sa Panginoon, baunin mo yon at naway wag na wag mo itong kalimutan. No? At saka magpatuloy ka sa Pinas. Kung may mahanap kang church doon na full gospel, mag-commit ka doon. Sama mo ang mister mo. Mag-stand ka sa family. Okay? Praise God. Salamat sa buhay mo. At kami, although bilang head ay malungkot dahil nabawasan tayo ng isa, sabi nga nila, kapag nabawasan ng isa, I do believe itong ministry nito ay pag-aari ng Lord, marami siyang ipapalit. At tayo naman, maluwag sa aming mga kalooban na ikaw ay payagan. Kasi yan ang pinag-pray mo at yan ang inalaw ng Lord na maganap sa buhay mo. Praise God. So, Lord, salamat, Sisi. Ay, naku ka naman. Yan, all ears. May buntis. Isingit kasi yung LC. Ayan, si buntis na. Huwag iiyakin niya. Wala ka ng gana. Salamat sa buhay mo sa maikling almost 2 years na pagsasama. Na isa ka sa mga magaan kasama. Na nakasama kita nung time na nagpariban. Parang ang gaan-gaan niyang kasama, parang kapatid lang na masasabi mo yung problema mo sa kanya. Na sa maikling pagsasama namin ngayon, ang gaan-gaan lang na. Kasi si Sis Dayan kasi prangka siya na totoo na hindi ka nabubulahin. Prangka na sasabihin niya talaga na ganito, ganyan. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. And salamat sa maikling time na nakasama kita. And manalangin ko na lahat anumang dinidesire ng puso mo, alam ko na kakataguin ng Lord yun. Kasi kita naman ng Lord yung pagpapagal mo dito sa Taiwan. And alam ko na gagamitin pa ni Lord yung buhay mo para yung magiging future husband mo is makakilala rin sa kanya. Kasi yun din yung pinanalangin ko sa husband ko na yun, almost 2 years ko pinanalangin, and ngayon is nag-commit na siya sa music. So, idulog lang natin sa panalangin na yung husband natin, kasi maganda rin na yung foundation nyo and center nyo si God. And yun lang, at mag-iingat ka at lagi kang panalangin ko na gabayan ka ni Lord, ibigay na yung kagalakan sa puso mo na kahit na malayo ka sa amin is nananatili ka na palagi kang nakasama sa prayer. And dalangin ko na welcome to the club soon. Char, nauna sundot may misis ka na rin. Nakita na yun sila si So, magkita na lang tayo sa Pinas, Char. Baka yung anak natin is magkaklase. Ang layo ng place. Hindi, pag ito, lalaki, babae, naku. Nako. Kasunduin nyo. Yun lang, sis, mag-ingat ka. Pwede yun.
Hindi na problema sa kapag kumari. Yun na yun. Yun na yun, parang gusto kong Pero pagdagan niya. sis, kinakabahan ako, hindi ko alam sasabihin. Pero sabi na nila lahat. Sabi ko na ba? Buti na lang una ako. Nagulo. Sinabi na nila lahat sis. Okay lang. Yung, meron ka sa personal. Personal Sis mo yan. Dayan, salamat sa buhay mo na nakilala kita dito sa bansang Taiwan. Salamat sa pagtuturo sa mga step na kahit na paulit-ulit talaga na hindi ko talaga ma-memorize yung step. Pero andun yung pasensyoso mo sa akin, yung parang tinuturoan mo talaga ako ng mahinahon din. At salamat sa buhay mo dahil nagpapagamit ka sa Panginoon. Salamat sa Lord sa pag-guide sa buhay mo din. Nakita ko din yung mga naging sacrifice mo para stand here palagi sa Panginoon na kahit anong pagsubok, anong trials na nararanasan natin, andun yung pagsama mo sa mga anong sitwasyon sa buhay. Ikaw palagi yung parang nag-stand ka para sa pagpuri at pag-honor sa Panginoon na patuloy mo na gamitin ang buhay mo para i-worship ang Lord. At salamat sa buhay mo, Sisi, kahit Snap mo na lang. Ibulong na lang daw. i-message ka na lang, Nag-iisip pa ako. i-chat ka na lang, Sisi. God bless you more. Sige ka May talaga. part 2 pa pala yung message. Yun nga, To be mag-ingat continue. ka. And we To be will continue miss sa you. chat. Yung down. Ingatan ka ng Lord. So, ikaw naman. Ay, ako pa na? Of course. Ikaw na. Gusto na marinig yung ano mo. Ayun, yung pinagpapasalamat ko sa Lord na nakilala ko ang buhay ng bawat isa. Yung iyak. Nakita ko yung yung journey natin as dance team talaga is yung sacrifice, 'di ba? Nakita ko yung puso ng bawat isa sa paglilingkod sa Panginoon na kahit na ang hirap yung mga pagpunta natin sa mga practice natin, ganyan, kahit na mga pagod, ganyan, kita ko yung sacrifices ng bawat isa, yung pagmamahal sa Lord. At salamat